Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff po. Nandito naman po tayo sa ating clinic at ipatuloy po natin ang ating online. Online na naman ang ating live consultation. Okay? Katulad ng sinabi ko, since nabanggit ko na naman yung online, okay, sorry pag hindi ko masagot yung mga tanong ninyo sa online, no? Kasi po sinabi ko na po, tinuruan po kami sa eskwelahan at during training na bago magreseta, hindi lang po tanungin yung pasyente tungkol sa sakit niya, kundi kailangan examinin muna yung pasyente bago kami makapagreseta. Paano ko ay ma-examine kung online ang consultation? Anyway, balik tayo sa live consultation. Ayan. Nandito po yung pasyente natin na 35, no? Yes. Minyo na ka? Yes, Doc. Minyo is kasal na ka? Okay. Kaya sabi ko sa kanya nga minyo na siya. Yung civil status niya double, di ba? Pero yung katawan niya triple. Ayan, tumawa. Baka mamaya baka sabihin niyo na ininsulto ko siya. Body shaming. Okay? Hindi naman tumawa Kasi, unang-una, dapat kahit anong hitsura natin, kahit mataba ba or masyadong payat, hindi dapat tayo mahiya. No? Okay? Kasi, yun nga, binigay ng Panginoon sa atin. Okay? At tanggapin po natin. Although, hindi ko sinabi na yung pag-overweight, binigay ng Panginoon. Kasi pag overweight, malnourished rin yan Ang pagiging malnourished, hindi lang po yung payat. Pati yung obese, malnourished yan. Kasi pag sinabi natin malnutrition, kaya malnourished ka, yung prefix na mal, okay, mal means bad. So, ibig sabihin, pag malnourished ka, bad ang nutrition mo, kaya malnutrition. So pag bad, hindi lang po yung payat, underweight, pati rin po yung taba, overweight. Okay, regardless. Okay, kasalanan natin yan pag overweight tayo kasi hindi naman ang Panginoon ang nagpakain sa atin ng marami. Mas maraming obese ngayon. Bakit? Kasi may restaurant na buffet. May restaurant na hindi buffet pero ang rice only. Masama po yan. Bawal po yan sa Panginoon. Kahit hindi po ito nakasulat sa Biblia, kahit hindi po ninabasa ito black and white, para sa akin okay, hindi naman tayo judgmental pero common sense lang po yan. Okay, sorry sa mga may-ari ng mga restaurant, lalo yung mga nag-offer ng buffet or only rice. Huwag naman po sana ganun. Kasi ang mga customer ninyo ay magiging matakaw kasi sayang ang bayad nila. Kahit busog na, hala, sige, kain. Kaya sabi ko po na ganyan na establishments, without offense meant, yung mga restaurant na nag-offer ng buffet at saka only, ano po yan makasalanan yan. Bakit? Kasi ang may-ari committed the sin of greed. Greed for, biro mo, may buffet na 1,000 plus, may buffet na 800, may buffet na 600. Naku, makakain ba tayo na ganyan ka mahal sa isang sitting down? Kaya sure kumita kayo. Kaya sabi ko, that's sin of greed for money. Yung mga customer na tuwing pumapasok sa
establishments ninyo, anong kasalanan na commit nila? Ha? Kasalanan ng sin of gluttony, katakawan. Ha? Sorry kung ang advice ko po sa inyo is iwasan po natin yung mga establishments na nag-offer ng buffet at saka unli. Lalo na pag ang dami mga tao, mga mahihirap, na walang makain sa bahay. At yung mga pasyente ko po na mga taga-kusina sa mga restaurant na nag-offer ng buffet at saka unli, alam po ninyo, tinatanong ko yan sila. Ha? Pagkatapos ng buong araw, ha? Gaano kadami lamaw ang meron kayo? Lamaw is, aywan ko lang anong tagal, yung lamaw are mga leftover food. Although buffet nga, pero ngayon po, hindi naman stricto ang mga taga-buffet na kailangan ubusin mo na sa plato. So, tinanong ko gaano kadaming lamaw. Ano mo ang sinabi nila sa akin? Umabot ng dalawa yung sakong bigas na kadami. So, biro mo. Okay lang man kasi siguro bumibili ng lamaw para ipapakain sa baboy. In a way, okay siya. Pero pwede natin sabihin, ang swerte naman ng baboy, pero ang mga tao, ang daming mahihirap na walang makain sa bahay, di ba? So anyway, ang pasyente po natin na triple, nothing to be ashamed of. Kasi ang importante sa tao, hindi po sa itsura sa labas, itsura sa mukha, sa katawan, kundi yung kalooban, yung ugali, yung puso, yun ang importante na hindi makikita sa labas. Okay? So, huwag kayong mahiya kung hindi po kayo maganda. Ang importante, maganda po kayo sa puso, sa ugali ninyo. Para po, makapasok po tayo sa walang iba kundi ang langit. So anyway, advertisement lang po yun, ha? Sorry, ha? So, ano pong problema natin? Nagtatae kayo? Yes. Kalibanga. Anong kinain po ninyo? Naalala po ninyo? Bisaya na ko to. Sige lang, okay na, magbisaya ka lang. Ako mag-translate. Wala problema, unsa yung magikaon. Gahapon, Sunday, maon mi og kanang gata bitaw nga with saging. Kamo lang nagluto? Kami lang Kayo nagluto. Sa bahay po yun? Yes po. How many minutes or hours after kinain niyo yung gata tapos ng LBM? Around 1 hour after? 3, tapos mga 6 p.m. Yun lang talagang kinain niyo yung 3 p.m. Walang ibang pagkain between 3 to 6. Wala. Ilan kayo nag-LBM? Ako lang. Ilan kayo kumain nun? 5. 5. Okay. May ibang lasa po ba? Wala Hindi. naman po. Well, kahit ganon, hindi naman ibig sabihin na hindi dahil sa gata. Maaaring yung portion na kinain niya, meron mikrobyo. That's one possibility. Number 2 possibility, maaaring hindi po yung gata ang dahilan. Maaaring meron siyang kinain prior to gata na siya lang ang kumain. So, bago kayo kumain ng gata, meron kayong kinain sa lunch kasi 3 p.m. kayo kumain. So, meron kang kinain na 12 noon, 1 p.m., 2 p.m. bago yung gata. Na kayo lang po ang kumain nun? Meron ba? Lunch namin po. Anong kinain mo sa lunch? Nag-egg me, tuyo, tapos... Pareho kayo sa bahay? Okay. Walang okay naman po. So, anyway, well, maaaring nga yung gata, pero yun lang, yung portion na kinain niya, maaaring hindi po, malinis. Yung gata ba, piniprepare yung alas 3? Na-prepare po yung alas 3? On that? Binili namin sa Agdaw. Sa Agdaw, okay. Tapos nilagay sa plastic? Plastic. Yung plastic lang? O Yes. yung microwavable container? Plastic lang siya. Plastic lang. Tig-isa kayo, plastic, o sinama yung... Yung yung gata lang talaga niya. I see. Nagluto kami ng saging. I Parang see. minix namin yung gata. Oo, alam mo ko na yung gata. Okay. So anyway,
may isang posibilidad. Ha? Dahil sa katawan niya, baka siyang kumain na mas marami. Kaya mas maraming mikrobyo ang nakain niya. Kaya siya lang nag-LBM. Tama po ba ako? Hindi, kasi nung yung kumain ako, ay katanikaon ako, Dok, luod naman good siya ba? Lodi. So, ang nag-finish is katong family. Pero, so ibig sabihin, konti lang talagang kinain mo. Luod naman ko. So yun ang ibig sabihin. Nagdinidize siya. May katwiran naman po. So, pero yung kumain na mas marami, hindi pa nag-LBM, no? Wala, super. Okay. Meron pang isang rason. Ayan. Baka, yung hindi nag-LBM, mas matibay po yung bituka nila. Pero meron kasing ganun pag na-expose ka na noon pa, nung bata ka pa, sa mga maruruming pagkain or mga inumin, mas magiging matibay po yung bituka ninyo. Meron pong ganun. So anyway, ilang beses po kayo nag-LBM? Kadtong Sunday, Ilang beses po? naghandok. More than 10 times. Yes, tapos How about kahapon, Monday? Monday, bro, sugod na ko, may trabaho mang kudok, maghapon yun, taod-taod siya, mga every time. More than 10 times rin. Every 10 minutes. How about today? Yes. Ganon rin. Before magdumi po kayo, magsakit po yung tiyan ninyo. Bro, may hangin. Talagang ginukum. Tapos tatakbo ka sa CR. Tapos tubig Pakonti-konti lang siya. na lang ngayon o marami pa rin. Karon hindi nakaayo. May amoy langsa, amoy langsa. May dugo, wala. Wala. May parang sipon-sipon, wala pa. Ano siya, tubig lang yun siya. May lagnat po kayo? Oo, mawala siya, pagpadlaw, maglanat, tapos init yung Ayun. lawas. So, maaaring infection po talaga. So, anyway, kahit hindi ko po siya napa-examine ng dumi, na kadalasan negative naman po for amoeba kasi tubig pa yung dumi niya, hindi na po kailangan talaga magpa-examine ng dumi. So, ititreat ko lang po siya as a case of amoebiasis, metronidazole, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days, plus dicycloverine para hindi na pipigain yung bituka niya, para hindi na mararamdaman yung sakit niya. Pwede mo dicycloverine 2 tablets 3 times a day for 3 days, plus loperamide 2 capsules 3 times a day for 3 days para makalma po yung bituka niya. Maraming salamat po.